Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Panoorin niyo po sana ng buo ito pong vlog ko po ngayon at ipapakita ko po dito kung paano po natin tinulungan si Sir Ariel, yung may-ari po ng Ford Explorer, na hanapin ang problema talaga ng kanyang makina. 4 na mekaniko ang pinanggalingan nito at hindi nila matuklasan kung ano talaga ang pinagmumulan ng check engine ng kanyang sasakyan at maging yung pagpalya-palya at paghina ng power ng kanyang makina ay hindi nila makita. Tinulungan po natin siya at ito po ay isang buo kong ipapakita dito sa vlog. Sana po ay panoorin niyo po ito ng kompleto para po makapagbigay ulit ako sa inyo ng mga kaalaman at konting tips kung sakaling kayo ay may scanner at magamit niyo po yan ng maayos. Ipapakita ko rin po sa inyo, meron po kasing isang mekaniko na sumasagot po sa mga vlogs ko, nagko-komento po siya at sinabi nga po niya na talaga namang wala daw pong kakwenta-kwenta yung aking mga contents, yung aking mga vlogs. Dahil daw po ako ay scanner lang daw po ako ng scanner. Siya pala ay hindi naniniwala sa paggamit ng scanner at hindi siguro siya marunong talagang mag-analisa ng problema kung scanner ang kanyang pagbabasihan. Ngayon mga kapatid, meron din pong dumating dito kaninang umaga. Nakakalungkot man pong isipin na siya po ay tinanggihan ko na ang trabaho. Nakiusap naman ako sa kanya na sa iba na lamang niya ipagawa ang kanyang sasakyan dahil nga po doon sa sitwasyon na kahit paman nung mga unang mga vlogs ko ay ginawan ko na po ito ng vlog na ayaw ko po yung isang sasakyan na alam naman nating may problema, may sira, lalong-lalo na sa under chassis, no, maingay, makalampag at sira na ang mga pyesa doon ay riremedyohan lang. Kinalas na po ng mekaniko ko ang mga pyesa nito dahil dumating siya rito sa amin kaninang umaga. Sabi po niya, ipapacheck up niya yung mga may problema, yung mga may diferensya. Kaya ang ginawa naman ni Rudy, kinalas na po yan at nakita nga po na marami ng problema. Yung pang-ilalim po nitong van. Van po ito malaki at medyo bago-bago pa, maayos. Kaya lang dahil sa van siya, sa sobrang bigat nito, talagang kapag ka ito ginamit mo ng puno ng sakay, madali pong nasisira ang mga pang-ilalim. Ngayon, nung nakita na ni Rudy yung mga pyesa at kailangan ng palitan, nag-request po yung may-ari na ang palitan na lamang ay yung pinakamurang pyesa at remedyohan na lamang yung iba. Kaso hindi talaga pwedeng remedyohan eh. Halimbawa, kung busing, kung goma, hindi yan pwedeng remedyohan, kailangan palitan yan. Kaya sabi sa akin ni Rudy, nasa bahay pa ako noon, tinawagan ako, sabi niya, sir, paano po ba to? Gusto po remedyo lang, hindi naman po talaga pwede. So, sabihin mo sa kanya, kung hindi niya ipapalitan, wala tayong magagawa, ibabalik na lamang yung mga pyesa at saka na lamang niya ipagawa kung merong budget na siya. Tapos nagsabi nga raw po yung may-ari kay Rudy na pambenta daw po kasi yun, pang buy and sell pala yung unit na yun. Lalo na pong tumaas ang kilay ko dahil ayaw na ayaw po natin yan. Kaya nga po may mga vlogs po ako na yung mga nabibiktima ng mga madadayang buy and sell na yan, na bibili sila ng kotse, gagamitin ng 2 araw, 3 araw, pagkatapos nun, sira na. Kasi nga po, remedyo lang. Ngayon, ako ba ay magiging kasangkapan pa sa mga ganitong klase ng diskarte ng mga nagbabuy and sell? Hindi po tayo papayag dyan. Kaya nga po sinabi ko kay Rudy, sabihin mo na lang sa may-ari, pasensya na sila at ipagawa na lang sa iba dahil hindi po tayo gumagawa ng mga ganyan na sira rin. No? Gumagawa, sira din pala kasi re-remedyohan mo lang. Kasi ayaw magpalit ng may-ari ng mga piyesang dapat palitan. Yan ang diskarte at modus ng ilang mga sablay na buy and sell. Kaya hindi na po namin ginawa yon, nakiusap na lang si Rudy doon sa may-ari at wala namang naging problema, umalis na lamang po yung may-ari. Ano ba talaga yung problema mo dito? Nung bago galaw-galawin yung mga ignition coil, ano bang na-experience mo rito sa takbo? Ano bang naging problema? Nung paakyat, Oo. so doon ko naramdaman na parang nanginginig siya. Okay, Tapos oo. sumihina yung power niya. Mm-hmm. Tapos nag-blink yung Check engine. So, doon na ako nag-ano. Kasi baka tumirik siya. Tapos nun, pina-check mo sa mekaniko, pinagbubunot yan. Wala ka pang check engine na talagang nag-stay nun kasi nagbi-blink pa lang. Stable na talaga yung check engine, dati pa. Oo. Pero dahil wala naman akong nararamdaman, Oo. ginagamit ko siya. Kasi ay lumalabas siya na cylinder 3 yung problema dati. Pero wala akong nararamdaman. Hindi kasi baka may binunot na nun, kaya ganon. Parang ganun. Di ba kasi nanggaling ka na sa talyer eh. Oo. Oo. Pero yun nga, yung last na experience ko, kaya talagang pina-check ko na. Pero ito, tignan mo, ayan oh. May pagkakataon na nanginginig yung makina mo eh.
Normal yan, walang problema yan doon sa mga ignition coil. Ilang beses na in-scan? Apat na po. 4 na po, 40. Ano nga ito? Ford Explorer. Ang bilis naman mag-scan ito. Sa'yo, ano lang nakikita? Cylinder 3. Yun lang. PO303. Dami nito eh, oh. PO401, EGR valve, A-flow insufficient detected. P1291, injector high side short to ground. P2073, manifold absolute pressure, mass airflow throttle, correlation at idle. O yan, naka-idle ka. P0016, crankshaft position, camshaft position correlation, bankwang sensor A. Dami! Hindi nga nila yan mapapatino kasi nga binubunot yung socket doon sa ignition coil. Lahat ng nag-check, binubunot yun, ano? O di syempre, pag binunot mo yun, mag-check engine yun. Naiiwan ngayon yun. Yung mga issue na yun. Ito yung current mo. Ayan, current. Okay, 4. Pero wala na dito yung yung binunot nating ignition coil. Doon ka ngayon nakatutok. Wala namang problema. 1, 2, 3, 4. Okay siya. Ito sa kanila eh. Nakakapandaya. Tignan nyo mga kapatid. Kasi pag binunot nila to, kahit alin dito sa mga socket ng ignition na yan, halimbawa ito, number 4. Teka pa. Ayan. Manginginig siya. Diba? Tapos, isasaksak, nanginginig pa rin. Pero maya-maya lang yan, mag-i-stable yan. Ngayon siguro ang nangyari, nung binunot nyo, tapos sinaksak nyo, nanginginig pa rin, ang akala nung nagbunot, may problema na nga yung tree. No? Pero mag-i-stable yan eh. Hintayin natin ng konti. Habang pinapaliwanag ko sa ito, stable na. Hindi lang nakapaghintay yung mekaniko eh. So walang problema yung 4, yung 3, kahit alin dyan ang bunutin mo, ganun yung magiging sitwasyon niya. Pero magi-stable pa rin siya. Pero ang taglagang problema mo, ito. P0401, EGR valve A-flow insufficient detected. P1291, injector high side, short to ground. P2073, manifold absolute pressure, mass airflow throttle correlation at idle. P0016, crankshaft positioning sensor. Ito kasing scanner ko na to, may secret. Yung hindi nai-scan doon sa actual, nai-scan dito. Ngayon, naglabasan niya yan. Ngayon, pupuntahan ko ngayon doon sa actual na model nito. Alis na tayo rito. Mga kapatid, merong sumagot doon sa vlog ko eh. Yung mekaniko, sabi niya, sila daw na talagang magigiting ng mga mekaniko, yun daw scanner, basihan lang daw nila yan. Hindi daw yan ang talagang makakatulong sa pagre-repair ng sasakyan. Bahala sa buhay niya. Kayo na ho ang bahalang humusga doon sa sinabi niya. Ito na ngayon. Pulang-pula oh. Tignan mo. Pulang-pula. Ito yung PCM mo. Power Control Module. Ito BCM. High speeds ka natin. Kaunti lang naman yan. Bilis oh. Explore natin siya. Ayan, lumabas na oh. Yung PAM. Tapos sa PCM, 6. Doon sa last na nag-scan ka, ilan ang lumalabas? Hindi, yun lang, yung sinasabi mo. Oo, yun lang. Yung pakita mo nga sa cellphone, yung huling scan nyo. Okay, umaandar po ito. Tignan ngayon natin, itong PCM mo. Camshaft position. Yun nakita natin kanina. Timing over advance or system performance bank 1. Misfire detected cylinder 3. Ayan, lumabas na yun. Misfire detected cylinder 4. Kasi 2 beses tayo nagtanggal dyan di ba? Itong 3 sa yung 4, tinanggal natin yan. Ignition coil B primary control circuit. Tapos ignition coil C primary control circuit open. Yan yun eh. Yung mga tinanggal natin kasi nga binunot natin yan kanina. So siyempre lalabas yung misfire doon sa cylinder kasi nagbunot ka eh. Nawalan ng kuryente. Naiiwan lang ngayon doon yun sa check engine mo. Pag dinilit ko lahat yan, mawawala lahat yon. Nagdi-delete tayo. Okay na, PCM. Ngayon, babalikan ko ngayon yung issue talaga nito. Di mo, wala nakita tayo dito, yung sa EGR, no? Babalikan natin yan doon sa secret. Hindi secret. Ito yung ito, yung last scan. Ano nakalagay dyan?
cylinder 3 misfire detected. Eh kasi nga binubunot eh. Pag binunot mo yan, talagang ano yun, mag-a-appear yan dyan sa check engine mo kasi binunot mo yun, nawala na ang kuryente. Nag-misfire yung cylinder 3. Okay, babalikan ko ngayon yung ating mahiwagang scanner. Lalabas lang ako dito. Ayun apat kagad PCM4, Power Control Module. Yun yung hindi natin nakita doon sa kanina. Doon sa default scan. Yun. EGR valve A flow insufficient detected. Injector high side short to ground. Manifold map saka MAF. Ayan. Throttle correlation at idle. Crankshaft position, camshaft position. No? Bank 1. Ito kadalasan nililinis lang to. So ito issue mo. Hindi yon. Hindi ang issue mo yung misfire. Wala kang issue doon. Kaya ka lang nagkaroon na misfire. Binunot nyo kasi. Ayan. Pag binunot ko ngayon ulit to, itong number 3, okay, nanginig. Ibig sabihin, working, di ba? Nanginig eh. Balik ko. Pero yan, habang nanginginig yan, misfire yan. Magre-register na ngayon yan sa ECU mo. Babalik ko, nanginginig pa rin. Pero hintayin nyo lang, mag-stabilize yan. Napaka-importante ng scanner, mga kapatid, dun sa mekaniko na yan. Kung wala kang scanner, saka kung hindi ka marunong gumamit ng scanner at hindi mo ma-i-explain sa customer yung pagdadiagnose mo, mula nung isang araw na nag-usap kami, ganun pa rin yung nasa isip niya na may problema. Yung ignition coil. Baka mamaya bumili ng ignition coil to na 4 na ignition coil eh. Hindi naman pala yun ang sira. Yan isa na lang Ano kaya yung PCM mo na yan? Tignan mo. Ignition coil C. A, B, C. Di ba? Primary control circuit open. Kasi nagbuno tayo kanina eh. Yeah, yung ibang mga scanner, at sasabihin dyan, yun nga, yung misfire sa 3. Ignition coil C. A, B, C. Ngayon, tatanggalin ko yan para mawawalan ka ngayon ng check engine. Tignan mo kung may check engine. Oo, nawala. Pero may pagkakataon na, yun nga, nangyayari yun. Kasi naman, itong nakita nating mga issues dito, ayan, EGR valve, A, flow insufficient detected, injector high side, short to ground, manifold absolute pressure, pati yung MAF, at maging yung crankshaft, camshaft positioning sensor. Pwedeng isa rin yun sa nagkokos dyan. Ayan, nanginginig-nginig siya. Hindi yung misfire sa cylinder 3. So, yun ang hahanapin natin problema dito. Base doon sa scan natin, ito yung lumabas. Kaya sabi mo, pipicturan mo. Ayan, papipicturan ko na sa'yo. Ito yung mga hindi nakita nung mga nag-scan. So, ayan, papipicturan ko na sa'yo. Ngayon mo lang to nakita. Apo. Ilan yung nag-scan dito? Apat na po. Mga kapatid, napanood nyo po yung ginawa nating pag-analyze doon sa problema nung Ford Explorer po na yon. Hindi siya nababasa doon sa default scan. Pero doon sa isang ginagamit ko na pang-scan, doon mismo sa scanner ko, ay nababasa po yung mga issues, mga problema ng Ford Explorer. At yan nga po ang napanood nyo dito po sa aking vlog. Ngayon mga kapatid, ito po si Makalalad, no? Yung nagkomento po sa aking mga vlog, babasahin ko po sa inyo. Sabi niya, wala naman talagang kwenta ang mga content ng tao na to. Sabi niya, ang masasabi ko lang, hindi ito magagawa ng sasakyan. Palaging scanner. Nako, Diyos ko po naman, Rudy. Rudy siguro may kausap siya doon sa thread, no? Tayong mga legit na manggagawa ng sasakyan, ginagawa lang natin referensyang scanner. Hindi tayo umaasa dyan at alam naman natin lahat na hindi lahat ng lumalabas sa scanner ay totoo. Or iyon talaga ang sira, di ba? Okay. Makalalad, kung hindi mo talaga kayang i-analyze or basahin yung mga data at hindi mo alam ang trabaho ng makina, yung mga sensors, pati yung operation ng makina, hindi mo talaga maiintindihan si scanner. Baka lahat ng ma-scan mo dyan, sabihin mong hindi totoo. Pero kung marunong ka talaga, kung ikaw talaga ay nakapag-aral, mataas talaga ang learning mo sa pagmemekaniko, hindi yung experience lang wala talaga yan pagdating sa scanner. Maiintindihan mo si scanner pala ang pinaka-the best na partner mo sa pagmemekaniko. Siyempre, ibang usapan yung under chassis. Ibang usapan yung pagwe-welding. Ibang usapan yung pagbubuo ng makina. Hindi mo kailangan si scanner dyan.
Pero kapag nabuo mo na ang makina, napagkabit-kabit mo na yan at hindi umandar yan at nagkaroon ng check engine yan dahil lahat ng mga sasakyan ngayon, halos lahat ay electronics na, mapapakamot ka na sa ulo mo. Hindi mo na alam ang gagawin mo dahil hindi ka naniniwala sa scanner. Scanner, English, scanner, mathematics, scanner, science, scanner, physics, lahat nandyan yan. Kung wala kang alam doon sa mga binanggit ko na yon, talagang sorry ka na lang, makalalad. Ngayon, kung sinasabi mong kayo, yung legit na manggagawa ng sasakyan, nako, good luck sa mga magpapagawa sa inyo. Ang aking hamon sa inyo, mag-aral pa kayo. Aralin nyo talaga ang scanner. Huwag nyo masamain itong binabanggit ko sa inyo. Huwag nyo masamain to. Dahil kung magaling talaga kayo, ngayon na hindi kayo gumagamit ng scanner, kapag gumamit kayo ng scanner, nako, mas lalo kayong magiging magaling na mekaniko. Tandaan mo yan, makalalad. Lalo kang gagaling pag naniniwala ka sa mga sinasabi ko. Kaya ito si Makalalad, hindi niya maiintindihan talaga yung pinakita ko tungkol dun sa high A's, hindi niya maintindihan yung mga sinasabi nating mga error codes, yung mga definitions noon, kasi nga hindi siya naniniwala sa scanner. Pati yung injection na feedback, hindi niya yan maintindihan. Talagang wala siyang learnings pagdating doon. Pagdating doon sa technical analysis ng mga engine, ng mga sasakyan. Nauunawaan ko na po siya ngayon. Kaya ang hamon ko sa iyo, aralin mo pa itong paggamit ng scanner, pati yung operations ng mga makina ngayon, itong mga electronics, at sinisigurado ko sa iyo, Makalalad, magiging mas magaling kang mekaniko. Mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Huwag po kayong magtatampo, huwag po kayong magagalit sa akin, yung mga mekaniko na nanonood po ng vlogs ko. Marami pa pong panahon para kayo ay matuto. Tulad ko nga po, ako po ay 58 years old na sa January 29. Patanda na tayo ng patanda. Siguro mga ilang taon na lang ang natitira. Hindi nyo na ako makikita sa YouTube. Pero kayo, na mga medyo bata pa at yung mga bata pang gustong maging mekaniko, mag-aral kayong mabuti, magtapos kayo talaga. Kung kinakailangan ng college or IT, lahat yan, hanggat maaari college, at saka kayo magmekaniko, i-enjoy nyo ang pagiging mekaniko dahil hindi na po ito ordinaryong pagmimekaniko. Kaya kung kayo ay nakatapos ng engineering, kayo nakatapos ng IT, mai-enjoy nyo ang maging isang magaling na mekaniko. Maraming salamat mga kapatid, at doon po sa nagbigay ng aking sombrero. Ito po, si Kuya Jun Domingo. Galing pa po siya ng Canada. Dumiretso po dito sa shop kanina at inabot itong sombrero sa akin. Ayan po ang picture namin, Kuya Jun Domingo. Isa ka rin pong Kapampangan, magkamag-anak pa po tayo. Maraming salamat dito sa binigay mo sa aking cup. Mga kapatid, magandang gabi. Maraming salamat sa inyong lahat.